Good morning mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik. Magbigay po tayo ng isang maiksing reaksyon tungkol po sa isang serkos na hearing ni Amy Marcos. Senadora Amy Marcos sa Senado mga kababayan. Ito po ay naging isang circus. Isang naging madramang hearing mga kababayan. Nakakatawa mga kababayan. Ito po yung mga tauhan ni Duterte. Sila po ang bida ngayon sa hearing ni Amy Marcos. Bago po tayo magpatuloy, good morning Pilipinas. Isang magandang hapon sa ating mga kababayan sa North America. At magandang gabi sa Europa. Gusto ko na rin pong i-shoutout ang aking mga subscribers and followers. Kayo po yun, mga viewers. Maraming salamat kay Paring Balls sa aking napakagandang haircut mga kababayan. Palakpakan po natin si Paring Balls. Si Paring Balls ay taga Mamating, Nagilian, LU. Yan, at the best po yan. The best po na barber si Paring Balls. At ang ating kaibigan sa Davao de Oro, si Mar Ekling. Kumusta ka, Mar? Ganun na rin sa iyong mga kaibigan, mga kapamilya dyan sa Davao de Oro. Kumusta po sa mga taga Mabini? Mabini, Davao de Oro. Yan. Palakpakan din po natin ang mga taga Davao de Oro. Ito po ang nangyayari ngayon. Nakaka-disappoint to see the kind of leaders that we have in the Senate, mga kababayan. Iba na po ang nangyayari. Ibang-iba na. Sa panahon nila Hubito Salonga, nila Ramon Mitra, Benigno Aquino, yung father nila Pinoy noon, magagaling. Magaling po ang mga senador noon. At talagang seryoso sa kanilang trabaho. May mataas na pinag-aralan, talagang madudunong sa batas. Pero ngayon mga kababayan, katawa-tawa ang nangyayari sa ating Philippine Senate. Sino yung mga klase ng mga senador na nakapwesto ngayon dyan? Sila Bato de la Rosa, sila Amy Marcos, sila Robin Hood Padilla, mga kababayan, Bongo, Lito Lapid at iba pa, mga kababayan. Cayetano, ibang-iba po itong Cayetano na to. Malayo po ito sa tatay niya. Wala, nagpakatuta, nagpakababa din po itong isa rin po itong Cayetano na to. Wala, mababang pagtingin po natin sa klaseng senador po na ito. Na dahil lang sa, pagtanaw sa utang na loob sa mga Duterte, kaya ganyan po siya. Ganyan po siya nagpakababa. Itong si Alan Peter Cayetano, mga kababayan. Nakaka-frustrate kung ano pong klase ng mga senadores meron po tayo ngayon. Katawa-tawa. At ngayon nga, paparating ng eleksyon, mukhang I hope na hindi po makapasok itong mga tao na to. Sila Philip Salvador, si Ipe, Willie Revillame, at iba pa, mga kababayan. Nako, magiging circus talaga ang ating Senado, mga kababayan, pag ang mga taong ito ay nakapasok, nakapwesto sa Senate, mga kababayan. Anong nangyayari kay Juan de la Cruz? Anong nangyayari sa ating mga botante? Nagiging bobotante ang ating mga kababayan. Ayon po sa mga surveys, ay pasok po ang mga tao ni Duterte. Marami po sila. It is so sad. Sana naman hindi po ito ang lumabas sa totoong halalan. Dahil tong survey po na ito ay it's small kumbaga maliit na bilang lang po ang kanilang tinatanong. Sana ang actual na halalan ay iba po ang maging turnout
ng mga botante. Sana po'y mas marami pa rin po ang kakampi sa kabutihan, marami pa rin po ang mag-iisip ng tama para sa bayan. At hindi po iboto itong mga klase ng mga kandidatong kagaya nila Ipe, Willie Revillame, Bongo, Bato de la Rosa, etc. etc. Sa ngayon po ayon sa survey, itong si Manang Amy Marcos ay mababa na po ang kanyang rank. Hindi ko po alam kung this has something to do with the hearing na ginagawa niya po ngayon. Na alam naman po nating napaka-useless tong hearing na ito. Wala pong gamit itong hearing na ito. Ito ay isang pamumulitika lang. Ito po ay maliwanag na ito ay purely politics. Pamumulitika at naghahanap ng kung sino po ang masisisi. Iyan po ang tungkol po sa hearing ni Manang Amy Marcos, mga kababayan. This is not actually in aid of legislation, mga kababayan. Ito po ay pamumulitika. At ayon kay Chis Escudero, ginagamit po ni Manang Amy Marcos ito para po makakuha ng boto sa nalalapit na eleksyon. Yan. Ginagawa po nilang personal, pang-personal. Meron po silang personal interest dito. At maliwanag naman, mga kababayan. So ang ayaw ko po sa investigasyon, sa hearing na ito na sinasabi pong in aid of legislation, apay kitang-kita po ang kulay ng mga ito na sila po'y napaka-bias. Bias po ang mga tao na ito, lalong-lalo na si Amy Marcos, na siya po ang head sa foreign relations na yan. Napaka-bias po ng senadorang ito. Kaya po bumabagsak po siguro ang kanyang ranking sa survey. Bias po yan. Hindi na siya nahiya na pati kapatid niya. Binabanatan niya ang kanyang ang Pangulo ng Pilipinas. Nakakahiya po ito. Okay lang sana na banatan niya ang presidente ng Pilipinas kung tama ang kanyang pinaglalaban. Pero sa akin po, maraming nagsasabi, mga legal luminaries, na okay lang naman ang ginawa ng Marcos administration sa pagkakahuli, pagkakaaresto ni dating Pangulong Digong Duterte. Pero itong si Amy Marcos, inilabas niya po ang kanyang tunay na kulay. Pinapakita niya pong siya ay maka-Duterte at kinukontra niya ang kanyang kapatid, ang administrasyon ng kanyang kapatid. Gaya po nung nasabi ko, I think wala pong problema sa gobyerno. Tama lang na aristuhin dahil may kasalanan. Yan po ang issue. Kaya po inaresto si Digong Duterte dahil meron pong mga kaso na ifinail laban po sa kanya. Panahon po nila Senator Trillanes, yan. May mga Pilipino na nagkaso kay Rodrigo Duterte at siya po ay kaya po siya ay inaresto. Yan, mga kababayan. Ito namang si Robin Padilla, mga kababayan, isa din po itong isang clown, nagpapatawa, at wala pong silbi. I'm sorry to tell this, but it is the truth na wala pong silbi itong si Robin Padilla. Wala pong nagagawa sa Senado at ipinakikita lang po niya ang kanyang pagiging bias sa mga Duterte. Akalain niyo bang sabihin niyang, boss, ano yung tawag niya kay Tore? Kung pwede sana kitang arestuhin, ako ang mismo aaresto sa iyo, ang hahatak sa iyo. Kung may utos lang si Rodrigo Duterte o si BP Sara, talagang tong tao na ito, mga kababayan, ay hindi nag-iisip. Wala po talaga itong si Robin Padilpat. Hindi po nag-iisip ito. Imbis na ang taong bayan ang pinagsisilbihan, wala. Ang mga Duterte po ang pinagsisilbihan ng mga tao nito, gaya nila Cayetano, Amy Marcos, Bato de la Rosa, etc. Yan po ang mga lantaran na pinapakita po nila ang kanilang loyalty sa mga Duterte. Sila po'y nakakahiya. Sila ang mga disgrace po. Mga senador na ito.
Hindi po magandang halimbawa, hindi magandang ehemplo sa taong bayan. Kaya mga kababayan, pagdating po ng eleksyon na sila po ay tatakbo, huwag po natin silang iboto sapagkat hindi naman ang taong bayan ang kanilang pinaninilbihan kundi ang mga Duterte. Yan. So, in closing mga kababayan, kaya po ako galit na galit dito sa hearing na ito dahil napaka-useless. Ito ay politika, labanan. Hindi na po ito in aid of legislation. Ito po ay labanan ng partido kontra sa gobyerno at saka labanan ng gobyerno against these people, mga tao ni Duterte. So, saan na dyan ang in aid of legislation? Ginawa nyo lang itong labanan sa politika dahil pinagtatanggol nyo si Rodrigo Duterte. Kayo'y naghahanap ng masisisi dito. Maliwanag yan. At hindi in aid of legislation. Napakabulok naman yan, Amy Marcos. Yung pinagsasabi mo na ginagawa mo lang yung trabaho. Pero ang totoo niyan, naghahanap kayo ng taong masisisi, babatikusin, your grandstanding, nagpapasikat lang kayo para palabasin nyo na kayo ay maka-Duterte, kayo ay makadigong. Yan ang pinapakita nyo. Napaka-bias nyo. Dapat sa taong bayan ang inyong loyalty, hindi sa isang pamilya. Kaya once again mga kababayan, bigyan po natin ng leksyon ng mga taong kumakampi sa isang pamilya imbis na ang taong bayan ang kampihan, yung pong iisang pamilya ang kinakampihan. Kaya mga kababayan, it's about time. Sana po bumoto tayo ng tama at huwag po nating iboto ang mga kandidatong gaya nila Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla pagdating po ng kanyang time, Amy Marcos, wag iboto yan. Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Caldero, yan. At iba pa. Yung mga wala nang nagagawa dyan, mga trapo sila Lito Lapid. At please, wag iboboto ang mga sikat na mga artista dahil wala pong magagawa yung tama para sa bayan. Alright mga kababayan, hanggang dito na lang po muna ngayon. Isang magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat sa panunood.